Matatandaan ninyo itong sinabi ni Dr. Tony Lechon. PhilHealth Director kasi ako ng 2016-2019. May mga mababait pong mga tao doon na nagpapakita po ng accountability ng board na hindi nakikita. So, pinasa po sa akin yan, maging yung mga ilan ko pong mga expose sa Senate, nakukuha ho kasi natin yan dun sa mga taong nagmamalasakit para hindi malustay ang pera. So it's all up to the PhilHealth President and CEO. At according to my source, inapprovean din niya ng PhilHealth Chairman of the Board. So that is a combination of the Christmas party and the anniversary. Sa tingin ko, public funds yan, masyadong ostentatious ang 138 million, whether Christmas party and anniversary. At sa panahon ngayon na mahirap ang buhay, ay hindi... Okay, ikukunik natin yan dito sa Zero Subsidy Fund na katatapos lamang ito. Ikukunik natin yan kasi habang pala pinagtatanggol natin itong PhilHealth dahil sabi natin kawawa naman ang mga taong bayan maapektuhan, bakit ganyan ang ginawa sa PhilHealth? Ang talagang magsasuffer dito ay hindi lang yung PhilHealth institution, kundi yung mga kababayan natin, yung mga members at yung mga mahihirap nating kababayan. Yun pala, meron pala silang itinatago. Ito po yung paglulustay, plano pa lang naman na paglustay ng 138 million pesos. Kung sinasabing anniversary yan, ang pag-celebrate ba ng anniversary isang taon? Hindi po ba't ang pag-celebrate ng isang celebration ng anniversary ay isang araw lamang ho? So kung pagbabatayan natin yan, 138 million anniversary. Kasi una, Christmas party. Pero dinepensa nila, hindi raw Christmas party, kundi all year round na anniversary daw. Ibig sabihin, magse-celebrate daw sila for the whole duration of isang taon. Panoorin natin itong interview ni Yunen kasi mahaba po yan. Pero ito, sabi niya all year round daw. Pero particular, ang celebration ay on the 14th, on the 14th of Feb. Yun daw ang gagawin nila. Pero, ako palagay ko na bisto kasi sila dito. Kaya, wala na silang choice kundi sabihin sa atin or ipakita or magdepensa sila na ito po ay all year round. Pero kung titignan natin dito sa kanilang budget, ito, tignan natin yung number 14, Gala Night. Okay, kasi tinanong dito yung number 13 kung ano yung HO, di ba? Yan po ay head office. Ayan, head office. So, tingnan natin yung number 14, Gala Night ng head office, 4.4 million pesos. Pag sinabing Gala Night, isang gabi po yan. So, paano naging all year round yan? So, dito mo makikita, dahil nabisto sila, nagdadahilan sila na hindi all year round po to, buong taon pong celebration to. Paano naging buong taon yun? Tingnan nyo pa lang dito sa number 14, no? Para sa mga head office, 4.4 million. Para sa mga, PhilHealth Regional, yung PRO, PhilHealth Regional Office. Para sa mga regionals naman, 13.9 million. Isang gabi lang yan. Sports meet, 32 million. Ang lalaki, sampo. My golly, kini-question nila si VP Sara na 11 days daw, 125 million. Ito, isang araw lang ito, isang gabi lang ito. 137 million pesos na tumataginting. Ayan po, ito po yung dapat ninyong imbestigan. Kasi kung ito, president ito or vice president to, di ba, ginawa nilang impeachable ito, 137 million, just like what they are doing to VP Sara. Pero ito, parang wala lang. Sasabihin nila, hindi pa naman ito pinal. Paano hindi pinal?
mag-year end na tayo, tapos sa February na yung celebration, hindi pa final, hindi kulang yung time. Ang sabihin lang nila, natiklo kasi sila, nabuking kasi sila kasi merong palang taga-chucho itong si Dr. Tony Lechon sa loob ng PhilHealth at in-expose nila ito. At kung i-connect natin dito sa pag-zero subsidy sa PhilHealth Subsidy Fund, hindi kaya alam ito ni PBBM. Kaya lang meron silang usapan. Hindi kaya ganon? Pwedeng ganon eh. Meron silang usapan, alam ko yung anomalya ninyo. Ang gagawin ko, i-zero subsidy ko ito. Ang inyong pondo ngayong 2025. Manahimik kayo, wag niyo akong kontrahin, i-zero ko kayo, hindi malalaman yung 137 million ninyong anomalya na yan. Pwedeng ganun. Ang siste, nalaman po, na booking sila. Paano natin nasasabi na alam ni PBBM yung nangyayari? Kasi ito, pinagtatanggol natin yung PhilHealth. But at the same time, meron pala silang anomalya. 137 in just one day. Gala night, 137 days. At to prove you, ito, pati si Marcos, dinepensahan yung zero subsidy. Ibig sabihin, may connivance ito. Panoorin natin yung kanyang pinagsasabi. Health has a 500 billion reserve. And the cost 500 million or to 600 million reserve fund. Wala kang kaalam-alam, Mr. Marcos Jr. Yung under sa batas ng Universal Healthcare Act, hindi po pwedeng galawin yung reserve fund ng PhilHealth na yan po. Ikaw po, presidente po kayo, palibhasa hindi kayo nakatapos eh. O kahit nga, ako nga, hindi naman ako presidente, hindi naman ako abogado. But reading the article, reading the law na Universal UHC Act, hindi pwedeng galawin yung reserve fund. Then, here you are, President of the Republic of the Philippines. Sasabihin mo, meron namang 500 reserve fund. of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. Less than 100 billion daw. Sinabi mismo ni Shelo Magno, dati niyang undersecretary na nag-resign kasi hindi pumabor si Shelo Magno sa mga ibang polisiya nitong si Marcos Jr. Sinabi ni Shelo Magno, ay yung i-konsulta pa lang, kinakailangan pa ng 150 to 170 billion para lang sa i-konsulta. Tapos sasabihin mo, sapat na yung 100 or less than 100 billion in a year? Wala ka talagang ka-idea talaga sa PhilHealth or sa batas. Even Universal Healthcare Act, hindi mo alam. So their budget actually for expenditure is in the 260 billion. It is in 100 plus billion. So meron pa ring reserve. That's why. Wow, grabe talagang Pangulo. Hi man, you're so high. I know na naaabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, yun nga ang problema, Mr. Marcos. Kung hindi ginamit yun, kung sinasabi ninyong underutilized, bakit ninyo paparusahan ang PhilHealth members, contributors? Sa halip na hindi nyo bigyan ng pondo, i-zero ninyo, bakit hindi nyo paimbestigahan yung mga tao dyan sa PhilHealth? Kagaya na itong si Isabel Granada, hindi ba si Isabel Granada? Itong ninyo, yung sinasabi ng spokesperson na ito, ano sabi niya? Kasi ganito, ganyan, yung pala may 138 million na anomalya. Paimbestigahan ninyo yan. Yung mga pinaggagawa, sisantiin ninyo yung mga hindi nagtatrabaho dyan ng maayos, yung mga korap dyan. Hindi yung paparusahan ninyo ang taong bayan. Ganun po dapat, Mr. President. The PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Ang naging sufficient budget, ang daming naghihirap.
Kawawa talaga ang bayan sa administrasyon ito. Let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. In the last 2 years daw. Maniwala kayo doon? Baliktad nga eh. Nung panahon ni PRRD, kung 100K ang iyong bills, 3,000 lang ang babayaran ninyo. Ngayon, kung 100K ang bills ninyo, 97 ang babayaran ninyo, 3,000 lang ang less. Taking care of many more conditions, many more. We have more dialysis patients. Pure lie. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. Wow. So patuloy, pataas na pataas. Pati yung pagbayad, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth pabayaran na. And the reason... You really have no idea, Mr. President, kung president ka ba talaga, no? You're just for the title, but you really have no idea. Sinasabi nyo, kaya, may pera, pero hindi nyo po alam talaga yung batas, Universal Healthcare Act. Sinasabi nyo, sapat, may pera, kaya naman, pero wala po kayo sa ground. Ang dami pong mga kababayan natin talaga nangangailangan ng tulong na hindi talaga. Maraming namamatay. It's because kulang, hindi kaya ng bills nila. Kaya wala. Mamamatay na lang silang dilat. Tapos, here you are. Ganyan ang wala ka talagang care at concern sa mga tao. Sa totoo lang. The reason why is that the reason that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will upo lang doon sa bank account ng upo lang daw sa bank account ng PhilHealth. Hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan nun. So that's kaya nga yun yung point doon, Mr. President. Kung umuupo lang doon, bakit hindi mo palitan yung mga tao dyan? Imbestigahan mo, tanggalin mo sila, palitan mo ng mga taong hindi pa uupuin lang yung budget yan kung yun ang reason. But I really doubt na yun yung reason. Talagang gusto nyong limasin ang pera ng bawat ahensya, revenue maker na mga institution, ng government institution, GOCCs natin. Kasi yun talaga ang plano niyo. Yun talaga ang gusto niyo. Siguro, nung nalaman mo na merong scam, budol o plano itong PhilHealth na ito, abay, hineld hostage mo. Pwedeng ganon. Hindi malalaman yung 138 na budget ninyo dyan. Lulustayin nyo dyan. Bahala kayo dyan. Manahimik lang kayo. At eto ako, zero ko kayo. Kasi, ang akala ko, wala namang walang say ang Pangulo dyan. Yun yung alam ko. Ngayon nagsalita siya eh. Ang alam ko, si Tambaluslos, ganito, yung HOR, yun lang, pipirma lang yung Pangulo kung ano. Pero the mere fact na nagsalita ka, talagang ikaw pala talaga ang nagdi-devise ng kung ano yung dapat mangyari sa Pilipinas. Lalong-lalo na when it comes to pera. So, there you go. Nabuking kasi itong plano ninyo. Kaya ngayon, ito nagkanda-rattle-rattle na kayo. Kawawa talaga ang bansang Pilipinas sa Marcos administration na ito. Sige pa, himod-puwet pa kayo. Mga tanga, mga bobo. But look at your life. Kumusta naman po ang buhay ninyo?